Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo itong RPM niya pag start ni customer, mataas agad siya. Tapos kung mapapansin nyo mga boss, parang mag-wild itong makina niya, aangat pa itong minor. Tapos dahan-dahan din siyang bababa. Pero hanggang 1.8 na lang yung RPM niya pag bumaba. Kaya problema ni customer, malakas ito sa gas. Pag ganyan mga boss, binubuksan ko lang dyan yung throttle body at yung idle speed control niya, lilinisin ko yan. Sa pagtanggal ng throttle body mga boss, madali lang. Una, tanggalin mo itong inlet hose. Gamit ka ng flat screw. Nakarugtong itong inlet hose dito sa cover ng air filter housing mo. Kung makikita nyo mga boss, merong 4 na clip dito sa cover ng air filter. At dito naman sa hose, yung breather niya, merong clamp yan mga boss. Gamit ka ng plier para matanggal mo itong hose. Tapos bunutin mo rin itong socket wire dito sa air filter cover mo. Prinis ko lang itong socket wire bago ko yan hinugot. At dito naman sa throttle body mga boss, meron pa rin yan dalawang socket wire na bubunutin ka. Ayan yung isa mga boss, oh. Yan. Pag nabunot niyan, meron pang isa yan dito sa ibabaw niya. Ayan, oh. Ipipress mo rin yan mga boss pag binunot mo itong socket wire. At dahil okay na ako dyan mga boss, nabunot ko na itong mga socket wire dito sa throttle body. Dito naman ako ngayon sa accelerator cable niya. May number 10 yan na bolt mga boss, tatanggalin mo dito sa gilid. Ayan mga boss, oh. Naluwagan ko na yan tatanggalin ko na lang itong number 10 na bolt dito sa accelerator cable. Ipakita ko sa inyo mga boss. Ito yan, yan yung bolt na number 10. Tapos pwede ko na ngayon tanggalin itong throttle body gamit itong socket wrench sa number 12. Meron ka dyan tatanggalin na 4 na bolt na number 12 dito sa throttle body. At dahil sa natanggal ko na itong 4 na bolt dito sa throttle body, ito yan mga boss, pwede ko na ngayon iangat itong throttle body. Kaya lang meron niyang coolant hose sa ilalim mga boss. Kaya gagamit ka dyan ng plier para sa clamp na umiipit dito sa coolant hose. Pag natanggal mo na yung clamp niyan, hugutin mo na itong coolant hose gamit yung kamay mo. At kung makikita nyo mga boss, ito yung coolant hose na binunot ko dito sa throttle body. Diyan ko binunot yan mga boss sa tinuturo ng daliri ko, itong coolant hose. At dahil nga sa okay na yan, tuluyan ko lang binunot itong throttle body. Tapos ito na siya ngayon mga boss. Unang gagawin ko dyan, gagamit ako ng Phillips screw para matanggal ko itong idle speed control niya. Meron lang naman 4 na screw dito sa throttle body, naluluwagan ka. Kapag naluwagan mo na yan mga boss at kaya na ng daliri mo para tanggalin itong 4 na screw, kamayin mo na yan. Para hindi ka na magtagal at mapabilis mo itong trabaho. O ito mga boss yung 4 na screw na tanggal ko na, diba? Dito sa idle speed control. Hugutin nyo na ngayon yan. Pag natanggal nyo na itong idle speed control niya dito sa throttle body, gumamit ako dyan mga boss ng lagaring bakal dahil nga itong sensor dito sa ibabaw ng idle speed control is hindi siya ordinary na screw, flower type yung design niya. Hindi ko dala yung flower type ko na Allen wrench, kaya ang ginawa ko dyan mga boss, nilagari ko itong tornilyo niya dito sa gitna. Tapos gagamit ako dyan ng flat screw para maluwagan ko itong tornilyo niya. At nakita nyo naman mga boss, diba maluwag na? Kaya kinamay ko na yan para mapabilis ko matanggal itong sensor niya dito sa ibabaw ng idle speed control. At nang binunot ko yan mga boss, kung mapapansin nyo, maganit ikutin itong niya, idle air control valve. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, insprayan ko yan ng throttle body cleaner para malinis ko itong idle air control valve niya at mawala sa pagkaka-stack up. Tingnan nyo mga boss, napipihit ko na siya at freewheeling na, diba? Dapat ganyan yan. Kanina kasi magganit ko siyang pinipihit kaya nangyayari may time na nag-weld itong makina yung biglang aangat yung minor pag in-start tapos bigla pa ulit siyang aangat. Ganun ang nangyayari kanina. At ayun naman ay ayon kay customer. Pag naglinis naman kayo ng throttle body mga boss, napakadali lang Kung makikita nyo kung paano ko naman siya ini-sprayan Basta kung nasa yung dumi mga boss, doon kayo babanat. Ngayon pag medyo makapal yung carbon na kumapit dito sa plate niya, kuskusin mo lang ng brush. Kada kuskus mo spray, kada kuskus mo spray para matanggal ka agad yung kumapit na carbon dito sa plate ng throttle body mo. At pag malinis na yan mga boss, pwede mo nang ilagay itong gasket dito sa throttle body mo. Pero bago ko inilagay itong gasket mga boss, pinahiran ko muna yan ng gasket maker. Basta siguraduhin nyo lang mga boss na maayos yung pagkakalapat nyo ng gasket dito sa throttle body para wala siyang singaw. Dapat kasi mga boss, lapat na lapat yan para sigurado ang hindi ka magkaroon ng problema dito sa ginagawa mo. Sa huling pagkakataon mga boss, ipakita ko sa inyo itong idle speed control niya kung makikita nyo talaga, di ba? O, freewheeling dapat yan. Inuulit ko lang mga boss para alam nyo.
At dahil nga sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon ilagay dito yan sa throttle body. Siyempre naman, yung mga screw niyan, huwag yung kalilimutang higpitan ng maayos. Hindi rin kasi pwedeng maluwag yan mga boss. Pwede pa rin magkaroon ng problema dito sa under ng makina mo pag maluwag yan. Dapat wala talaga yung singaw. At dahil nga sa okay na yan, nakita nyo mga boss, pinapakita ko ulit sa inyo, di ba? Itong idle control niya, yan pala yung nagbigay ng problema. At syempre, yung gasket niyan mga boss, huwag yung kalilimutan. Or itong o-ring niya, ayan o. Diyan nyo ikakabit yung sensor niya mga boss iduduktong nyo dyan. At pag okay ka na dyan mga boss, siguraduhin walang maayos yung pagkakalapat mo nitong sensor niya dito sa idle control valve. Ito naman mga boss, kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, ang pinakamahalaga lang talaga, tandaan nyo yung parts na tinatanggal nyo. Dapat laging same procedure pag ibinalik nyo kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik para hindi kayo magkaroon ng pagkakamali. Tapos bago nyo ibalik sa dati niyang position, i-check nyo muna siya kung meron pa kayong kulang, at pag wala na, unahin yung ilagay dito sa coolant hose dito sa throttle body. Yan muna ang uunahin nyo mga boss kasi nasa gilid yan at hirap sa position para makagawa ka. Kaya para hindi ka mahirapan, ayun ang unahin yung ilalagay, yung coolant hose niya. Kadalasan kasi yan nasa ilalim ng throttle body o kaya nasa likuran o kaya nasa gilid. Doon lagi ang position yan At kung makikita nyo mga boss, nilagay ko na itong isang socket wire niya. Tapos yung 4 na bolt na number 12, nailagay ko na rin dito sa throttle body. Ayan, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na siya. Sa paghigpit nyan mga boss, dapat yung tamang higpit lang. Huwag naman sobra-sobra. Pwedeng mabasag itong throttle body nyo dahil aluminum lang yan. O kaya naman, malustred itong kinakapitan ng mga bolt ng throttle body mo. E di magkaroon ka pa ng panibagong problema. Kaya para iwas problema, dapat laging paghigpit mo is yung tama lang. Dito na ako sa pangalawang socket wire sensor ng throttle body mga boss. Kung makikita nyo, isinalpak ko na. Ayan ayan yung tinutulak ko na kulay puti. Basta pag iniligay nyo yung mga boss, ayusin nyo yung pagkakalapat niya. At pag okay na, dito naman ako sa accelerator cable mga boss. Ayan kakabit ko na yan dito sa throttle body. Kung nakita nyo, inilagay ko na itong accelerator cable niya dito sa throttle body. Tapos lahat ng tinanggal ko dito sa throttle body, i-check ko yan mga boss kung naikabit ko lahat. Ganun dapat pag nagtrabaho kayo. Para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. Tapos pwede mo nang ilagay itong mga clip niya dito sa air filter cover niya. Pati yung inlet hose papunta dito sa throttle body niyo mga boss, ilagay nyo na rin yan. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo nakalimutan yung mga clamp na mga hose na tinanggal nyo. Pag okay na ito mga boss, wala na tayong nakalimutan. Pwede na nating start itong makina. Dapat mga boss, balik na sa normal yung idle nito. Kaya start ko na itong makina. Dati, pag i-start po yan, ang palo po niya, mabot po yan ng dos. Minsan lumalagpas pa sa dos. Ngayon po, yan na po yung resulta ng paglinis natin ng throttle body. Dahan-dahan na po siya bumababa. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood, at kung makikita nyo, bumalik na yung dati niyang idling. Sana lang huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.